Praise the Lord. Isa po mapagpalang hapon po sa bawat isa. So tayo po muna ipanalangin. Panginoon, minsan po, Diyos, kami po ay lubusan nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat po sa pagkakataon na ito dahil patuloy na dinadala mo sa iyong tahanan ng iyong mga anak upang ikaw ay kanilang papurihan at upang mapakinggan ka sa pagkakataon na ito. Kaya dalangin po, Diyos, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. So, praise the Lord. So, kung may mga Bible po tayo dyan sa mga ating online viewers, isa pong mapagpalang hapon. So, makipag-isa po kayo sa amin sa hapon na ito upang ating nga pong pag-aralan ang salita ng Diyos. So if you have your Bible, please open with me in the book of Colossians 3 verses 23 to 24. So yan po yung text po natin sa hapon na ito. Sabi po dyan sa Colossians 3 verses 23 to 24. Whatever you do, ano man daw po yung ginagawa natin, work at it with all your heart. Gawin po na nanggagaling sa puso, as working to the Lord, not for men. In verse 24, sabi niya, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Oh, may reward po mga kapatid. It is the Lord Christ you are serving. Dahil tunay po na ang nagtitiwala at naninilbihan sa Panginoon ay hindi po niya pinababayaan. So this afternoon, pag-aaralan po natin ay mga rewards. No? Mga rewards po, ayan, rewards for Christ followers. Kaya kung sinasabi mo na ikaw ay tagasunod ni Kristo, mga kapatid, meron pong rewards na ibinibigay ang Panginoon. Even right now, mga kapatid, ang rewards na ito ay mararanasan na ng bawat isa sa atin. Na sabi po dyan, no, ng ating Panginoon, kaya nga ano man yung ginagawa natin, gawin natin. No? Gawin natin. Lalo na pag isinasama yung puso. Pagkasama po ang puso kasi sa lahat ng ginagawa natin, okay lang siya. Amen. Pero kung medyo mabigat yung puso at ginagawa natin isang bagay, parang nakakabigat din po. Kaya sinasabihan po tayo sa salita ng Panginoon na anuman ang ginagawa natin, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Bagay na bagay po sa atin, lalo na pag may mga employer na hindi mo paintindihan ng ugali. Do this, do that. Sige lang, sumunod lang tayo. Anyway, hindi naman paghabang panahon na sila yung amo, isn't it? O, di ba ang kontrata, 2 taon lang. Eh kung bigla kang na-terminate, praise the Lord, ang daling natapos. So wala po tayong dapat ipangamba because everything hangs on God. Amen. Kaya kung tinanggal ni Lord, ibig sabihin, merong ibibigay ang Panginoon. Kasi sa mundong ating ginagalawan, kaparte na ng buhay natin, lalo na po pag tayo nag-iinigtod kay Lord, may mga bagay-bagay na ginagawa ng Panginoon, inaalis niya sa buhay natin. No, nagtatanggal ang Panginoon. Kaya kung meron siyang inalis, meron siyang tinanggal, we praise the Lord. No, kasi alam ni Lord kung ano po ang nakakabuti sa ating buhay. So sabi natin kanina, there are rewards for Christ followers. Kaya kung ikaw at ako ay taga-sunod ni Kristo, sinasabi natin na may Kristo na nag-ahari po sa buhay natin, may mga rewards. At ano po yung mga rewards na ating pag-uusapan sa hapon na ito? Number 1 po na mararanasan na po natin even right now is that yung tinatawag na with reconciliation. Ano ba kasi yung tinatawag na reconciliation? No? Kung yung dalawang tao sana ay magkaaway, nagkakabati sila. Ayan, with reconciliation. Ito po ay reward. Sasabihin na natin, it is a reward, no? Na ginawa ng Panginoon. Kaya sabi po niya in Romans 5, verses 9 to 11, as our supporting verse, sabi po dyan, since we have now been justified by His blood, how much more
shall we be saved from God's wrath through Him. Na tunay po na kayang-kaya pong iligtas ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Verse 10, sabi na ulit. For if, when we were God's enemies, dumating po tayo doon sa puntos actually, nung hindi pa po tayo lubusan naniniwala at hindi natin in-acknowledge si Jesus Christ as our Lord and personal Savior, mga kaaway po tayo ng Diyos. Hindi natin alam, kaaway pala tayo ng Diyos at inaaway natin ang Diyos. O, diba? So sabi diyan, no? For if, when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? So alam po natin na ito po yung isang way na ginawa ng ating Panginoong Jesus in the cross of Calvary, na kahit na tayo ay malayo pa sa Kanya, pero gumawa na po ng kaparaanan ng Diyos. Amen. Upang ikaw at ako ay maibalik sa Kanya, upang ikaw at ako ay magkaroon ng reconciliation sa Panginoon. Verse 11. And then sabi niya, not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. So sa mga mananampalataya kay Kristo, it is a blessing, it is a rewards na ang natanggap na po natin ay reconciliation. Ibig sabihin mga kapatid, na ibalik, na reconcile kung ano yung mga nawala, na ibalik. Kasi alam natin na isinilang po tayo sa mundong ito na hindi po original na anak ng Diyos. Yung katabi mo, dating anak ni Satan yan. Bawat isa sa atin na experience natin out of ignorance, out of innocence, na wala tayong kabuwang-buwang, wala tayong kaalam-alam, isinilang pala tayo sa mundong ito na ang tatay natin ay si Satan. No. But praise the Lord, dahil gumawa po ng kaparaanan ang Panginoon. At ang way na yan, ay bago pa tayo sinilang sa mundong ito, gumawa na po ng kaparaanan ang Panginoon. No? Salamat dahil nabigyan tayo ng pagkakataon. No? Nabigyan po ng pagkakataon ng bawat isa. So, masasabi po natin na ito ay isang bagay, ito po ay isang benefit, ito po ay isang reward na ibinigay ng Panginoon pag isinali natin si Kristo sa buhay natin. Kaya nung isinali natin ang Panginoon sa buhay natin, tinanggap natin siya as our Lord and personal Savior. Ang natanggap po natin ay ang tinatawag na reconciliation. At ngayon po, pwede na natin sabihin at ipagmayabang sa mundo na tayo ngayon ay anak na ng Diyos. Amen. So praise the Lord. Yan po mga kapatid ay talagang isang napakalaking pagpapala na ang status natin ngayon ay anak ng Diyos. At sa pagiging anak ng Diyos, kaya tayo ay nagpapatuloy sa ating paninilbihan sa Panginoon dahil ang dapat nating paglingkuran ngayon ay ang totoong Diyos, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos na tinanggap natin sa ating buhay. We are not perfect living in this world. Pero ang mahalaga, as long as na nandun po na sa buhay natin talagang yung desire natin na maglingkod sa Kanya, no? Na mahalin ang Diyos. Alam po ninyo ang ginagawa ng Panginoon. He overlook yung mga kahinaan natin, yung mga ginagawa natin hindi tama, no? Yung testimony nga ng kapatid kanina, ay sabi ang confession. Actually, wala pa noong linggo, ipinipreach ko na ang cellphone mo, kapatid, ay magnanakaw. Ang cellphone natin ay magnanakaw. Ano ang ninanakaw ng cellphone natin? Oras. Oras, ang daming oras. No? Ang ninanakaw ng cellphone, kaya sabihin mo, o tingnan ko lang yung message ko. Kung bakit ba naman na kung binuksan mo na, lalo na pumunta ka sa FB, no? At nagkataon na may mga comments. Lalo na pag hindi mo gusto, ayan. Oh, di ba? Napapalitan ng emosyon natin. Talagang grabe yung nagiging sitwasyon natin.
Kaya alam po ninyo, last Sunday morning, ang topic ko dito sa main is that right thinking in order to see right. Kung gusto niyo panuorin, balikan ninyo ang preaching natin last Sunday morning. Right thinking in order to see right. Kasi kung yung klase ng kaisipan natin ay baluktot at hindi nababago, wala rin pagbabago sa buhay, mga kapatid. So, ito po yung titingnan natin, which is talagang, sabi ko nga, we are not perfect. May mga bagay, all of us, we have our own weaknesses. Kaya nga dun sa area na mahina tayo, dapat gwardyado. Hindi na dun sa area ng buhay mo na malakas ka. Kaya bawat isa po sa atin, alam sana natin kung saan area ng buhay natin na tayo ay mahina. Because in that area ng buhay mo, na ikaw ay mahina, doon ka palaging sinusubok ni Satan. Si Satan po ang kaaway natin. It is not flesh and blood. Pero siya po ang tunay na kaaway natin at siya ang salarin. Siya yung tunay na salarin. Kaya minsan kung sino-sino yung itinuturo natin, no? Lalo na, ayan nga, sabi ko nga, pag once na hindi na tayo makagising sa umaga, minsan, no, ang salarin talaga ay tayo rin. Isang kung sino-sino yung tinuturo natin, dahil nagpapagamit po tayo. Anyway, alam natin na God has given us freedom of choice. So, gamitin po natin sa tama at sa wasto ang ibinigay ng Panginoon ng kalayaan sa buhay natin. Okay, so with reconciliation, sabi diyan, ano pa po yung mga rewards na even right now ay nai-experience natin dahil sinasabi natin na tayo ay tagasunod ni Kristo. Number 2 is that with encouragement. Encouragement, mga kapatid. Sino sa atin dito yung hindi na-experience ang ma-stress? Sino sa atin dito ang hindi na-experience ang madismaya? No? Di ba na-experience natin? Kaya the other Sunday na naman ang topic ko, surviving the storm of stress. Sabi ko nga, Lord, ang gaganda naman ng title ng ibinibigay mong mensahe. No? Kaya, kasi ang stress, di ba? Pag may problema, may testing, nagbibigay ng stress. No? Kahit na kunting bagay lamang, vocabulary na ng tao, nakaka-stress. May ginawa lang hindi tao, uy, stress ako. Kaya tanggalin na natin yung word na stress ako. Tuloy dinideclare natin the word stress. So, ang nangyayari sa atin, we possess. So, as we confess, we possess it. Because there is power in tongue. Kaya tingnan din natin na kahit hindi ka naman stress, sinasabi mo stress ka, hindi lalo kang mai-stress. O, i-declare mo na, inunahan mo na. Kaya tanggalin mo natin ang vocabularyong stress. Dahil hindi po bagay sa atin ang ma-stress. Tatandaan mo yan, kapatid. Pag medyo nag-iiba na yung emosyon mo, no? Nag-iiba na yung parang di ba, nararamdaman natin yun. Lalo na pag meron tayong narinig na hindi natin gusto, meron tayong nakita na hindi natin gusto, mag-iiba yung emosyon natin. And then, no, imbis na sabihin natin, ay, stress na naman ako. Lord, help me. Yeah. Palitan natin yung word na stress. Dahil hindi po bagay sa atin ang vocabularyong stress. Hello? Yeah. Dahil ang Panginoon, ang mga sumusunod sa Kanya, ano yung ibinibigay ni Lord? Encouragement, mga kapatid. Sabi po niya sa John 16 verse 33, yan, sabi ng Panginoon, I have told you these things so that in me you may have peace, kapayapaan. In this world, you will have trouble. Kapatid, it's already prophesied. Hindi pa po tayo isinisilang sa mundong ito. Sabi na ng ating Panginoong Jesus, sa mundong ito, magkakaroon ka ng trouble, magkakaroon ka ng testing, magkakaroon ka ng trials, hardship, difficulties in life. Mga trouble yan. No? But take heart. Yan ang sabi ni Lord. But take heart, mga kapatid.
Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, I have overcome the world. Napagtagumpayanan na po ng ating Panginoong Jesus. Kaya, you and me as a follower of Christ, mapapagtagumpayanan din po natin anumang klaseng trouble ang nangyayari po sa buhay natin. So, when trouble comes, ano ang gagawin? Seek God first. Pakinggan ulit ninyo ang ating jail ministry last Sunday morning. Kasi yun din yung topic na aking i-preach God when trouble comes in our jail ministry. To encourage yung mga PDLs po natin. Okay? So, tunay po mga kapatid, na dumating man po ang bagyo sa buhay natin, may pamamaraan ang Diyos. At yan nga po ay inihahayag niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos na ating napapakinggan. So sabi ni Lord sa bawat isa sa atin, maging sa ating mga online viewers, kung meron man po dyan na you are now in trouble, no, kapatid, do not worry. Dahil ang sabi ni Lord, I have overcome the world. Isaiah 41 verse 10. Okay, ito ulit ang encouragement ng Panginoon. So do not fear. Huwag kang matakot, kapatid. Ano ba kasi ang kinatatakutan mo sa mundong ito? Actually, wala po tayong dapat katakutan. Dahil kung sinasabi natin na ibinibigay natin ang buhay natin at hawak ng Diyos ang buhay natin, wala po tayong dapat katakutan sa mundong ito. So do not fear, for I am with you. Ayan, sasamahan tayo ng Diyos. Do not be dismayed, sabi ni Lord, for I am your God. Dahil ako ang Diyos na inyong pinaglilingkuran. So kung naniniwala po tayo na makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, so dapat po ipakita talaga natin na tunay na siya ay makapangyarihan at siya ay kumikilos sa buhay ng bawat isa. And then sabi ni Lord, I will strengthen you and help you. No, palalakasin kita. Tutulungan kita, sabi ng Panginoon. I will uphold you with my righteous right hand. So wala po tayong dapat ipangamba, mga kapatid. Dahil ang hawak po natin, no, ang buhay po natin ay hawak ng Panginoon. No? Si Lord, of course, may kanya-kanyang testing, trials ang bawat isa. Pero may pamamaraan ang Panginoon. No? God will give us a load. But He don't give us overload. Another topic ko na naman yan coming soon. No? Na nagbibigay ng load ang Panginoon. Diba? Pero remember, hindi po siya nagbibigay ng overload because God knows kung ano po ang hangganan ng bawat isa sa atin. Alam niya. Alam niya ang hangganan natin kung nakikita ni Lord na talagang hindi na natin kaya. May pamamaraan po ang Panginoon. Pero for us, what we need to do, talagang ipagkatiwala natin sa Panginoon. Dahil kung tunay po na sinasabi natin na, Lord, bahala ka na sa buhay ko. So, hayaan natin ang Panginoon na siya ang kikilos. Amen? Okay. Number 3 na makikita po natin rewards for Christ followers is that with heaven and sharing of God's glory. Ay, ito yung with heaven, which is our final destination, and sharing of God's glory, na alam natin na may naghihintay na magandang bukas para sa iyo at para sa akin. John 17 verses 22 to 26. Okay, sabi niyo ulit yan. I have given them the glory that you gave me, sabi ng ating Panginoon Jesus, that they may be one as we are one. Next verse. I in them and you in me. May it be brought to complete unity to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me, sabi ng Panginoong Jesus sa Diyos Ama. And then in verse 24, sabi niya ulit, Father, I want those you have given me to be with me where I am. Kaya ang sino man
na tumanggap kay Kristo, ito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama. Sabi niya, I want those you have given me to be with me where I am. Kaya kung may Kristo po na naghahari sa buhay po natin, isa ka doon, kapatid. Sa tinutukoy dito, sa sinasabi ng Panginoon, na sabi niya, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me, because you love me before the creation of the world. Praise the Lord, mga kapatid. No? And then verse 25, sabi niya ulit, hanggang verse 26 ito. Okay. Sabi sa verse 25, Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. In verse 26, I have made you known to them, and will continue to make you known, in order that the love you have for me may be in them, and that I myself may be in them. So, that is the reward, no, na sinabi ng Panginoon, na which is, I believe, that all of us, na-i-experience po natin, nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Kasi ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon because right now, the Spirit of God is dwell within us. Kaya sabi niya, sasamahan ko sila wherever they go, I am there. Which is, alam natin. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, ang isang mananampalataya ay wala pong dapat katakutan sa mundong ito, because we know and believe that our life hangs on God. Amen. Hawak ng Panginoon. Kasi tingnan po ninyo, no? Meron dyan, wala namang sakit, pero bigla na lamang malalaman mo na wala na sa mundo. Meron naman dyan, nakarate ng ilang taon, pero hanggang ngayon buhay pa. So, tunay na tanging ang Diyos lamang po ang nakakaalam sa buhay ng bawat isa. And remember na ang mga buhay natin ay hiram lamang, mga kapatid. Kung hiram lamang po ang buhay, of course, kinakailangan isauli. Diba? Pag humiram ka ng isang bagay at wala kang kusang isauli yung iyong hiniram, ano ang gagawin ng pinaghiraman mo? Pupuntahan ka, kukuhanin niya yung iyong hiram. Ano? Diba? Eh, hiram lang ang buhay natin. No? Hiram lang po ang buhay natin. Kaya darating din yung time. Pero buti na lamang, no? Sa mga taong matitino, sabihin na natin, no? Sinasabi natin hiram ang buhay, pero gusto natin i-extend yung pinahiram ni Lord na buhay natin. Kaya kung may sakit tayo, di ba nagpapagamot? No? Isn't it? Gumagawa tayo ng kaparaanan para alagaan natin yung ating sarili. Pero kung talagang darating yung time, sabi ni Lord, isauli mo na, wala tayong magagawa. At lahat ng meron tayo ay hiram lamang. Mga magulang, mga asawa ninyo, mga anak, mga kapatid natin, kapatid, hiram lamang. Hiram. Kaya yung mga single, pasensya kayo, hindi kayo pinahiraman ni Lord ng asawa. No? Isn't it? At may mga tao rin na kahit na may asawa, walang anak dahil hindi sila pinahiram ng Panginoon. Everything hangs on God. So hindi lahat ng sinasabi natin na mga may asawa ay may anak. Meron namang walang asawa, siya ang may anak. So, ang buhay talaga minsan, no, talagang hindi natin masasabi na ang buhay sa mundo ito ay perfecto because imperfect po ang buhay sa mundo ito. Pero ang pangako ng Lord, magkakaroon po ng buhay na perfecto pagdating ng takdang panahon. Kaya siguraduhin po natin na ang final destination natin ay ang kaharian ng Diyos. With heaven and sharing of God's glory. Kaya nga po yung heart of the Bible, ano yung heart of the Bible?
John chapter 3 verse 16. Ang sabi doon, sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So even right now mga kapatid, since the time that we receive Him as our Lord and personal Savior, ang buhay na walang hanggan ay hawak-hawak na po ng bawat isa. Remember it. Ang buhay na walang hanggan, hawak-hawak mo na kapatid. Pero maaaring mawala yan. Kasi merong magnanakaw. At alam natin, ang trabaho ni Satan, to steal, to kill, and to destroy. Yan ang trabaho niya. No? Kaya wag nating hahayaan, no, na pumatay siya, pagnakawan tayo, at sirain niya ang buhay natin. So, wag natin hahayaan na nakawin niya ang hawak-hawak po natin buhay no ng hanggan. No? So, kahit na anuman po yung sitwasyon natin, ang mahalaga mga kapatid, kumakapit ka at lumalapit sa Panginoon. No? Na hindi mo i-deny ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kasi naniniwala ako na kung ang isang tao ay may desire na maglingkod sa Diyos, ang tao na nais niyang malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos, God will make a way, katulad ng nangyari sa buhay natin. Because I believe that all of us, we have different religion, isn't it? May mga sekta na kung saan galing tayo doon, pero maaaring may mga katanungan tayo, meron tayong mga hinahanap-hanap, na nung makilala natin ang Panginoon at isinali sa buhay natin totally, although being Filipinos, mula pagkabata, maka-Kristiyano na tayo, kilala natin si Jesus. Pero hanggang doon lamang. Na kung ating titingnan, gumawa ng kaparaanan ng Panginoon dahil nakita niya mga kapatid, ang desire mo, ang puso mo, na gusto mong maglingkod sa Panginoon. Kaya salamat kay Lord. Dahil I believe that all of us, maging ang ating mga viewers, may plano ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Yung pagkakatawag ni Lord sa bawat isa sa atin, kapatid, ay isang napakalaking pagpapala. Amen. Na ginawa ni Lord sa buhay natin. Okay? Ayan. Number 4 natin is that. Number 4 is with acquittal in the judgment. Anong ibig sabihin nito? With acquittal with the judgment. Sabi po doon sa John 5 verses 24 to 30. Tingnan natin ito. I tell you the truth. Whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be condemned. No? So sabi yan, sinasabi ko ang katotohanan, sino man ang makinig sa aking salita at maniwala sa nagsugo sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan and will not be condemned. Pag sinabing condemn kasi, walang hahatol sa'yo. Okay? He has crossed over from death to life. Anong ibig sabihin niya? No? Cross over, ibig sabihin, no, na mula sa kamatayan, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. And remember, merong tinatawag na pangalawang kamatayan. Lahat tayo may experience natin ang unang kamatayan dahil ang katawang lupa ay babalik sa alikabok. Pero ang kaluluwa, no, pag may Kristo sa buhay, hindi mararanasan ang pangalawang kamatayan. Dahil ang pangalawang kamatayan ay ang kaluluwang mapupunta, maitatapon sa impyerno. Yun ang pangalawang kamatayan na sinasabi sa salita ng Diyos. Next verse please. I tell you the truth, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. Praise the Lord. Kapatid, ikaw at ako yung tinatawag na patay dito. We are spiritually dead before. No? Pero nung napakinggan natin ang salita ng Diyos, we'll hear the voice of the Son of God.
and those who hear will live. Salamat kay Lord na pakinggan natin ang kanyang salita. Kaya tayo ay nabuhay spiritually. Nabuhay spiritually. Kaya tayo ay naging born again. Diba? O, itagalog natin ang born again, na ipanganak na muli. Isn't it? Na ipanganak na muli. O, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya salamat kay Lord. Dahil na ipanganak na muli po tayo because of the Word of God. Dahil kung walang salita ng Diyos na napakinggan ng bawat isa sa atin, mananatili pa rin po tayo doon sa sitwasyon na dati tayo. But praise the Lord, because of Him, the old has gone, the new has come. At patuloy po na tayo ay binabago ni Kristo. God is changing us from glory to glory. Yan po ang ginagawa ni Lord. Binabago po niya tayo. Kasi ang pagbabago ay hindi po instant. But we need to be changed. Kasi kung walang pagbabago sa buhay, ay hindi po tayo karapat-dapat na maging disipulo ni Kristo o tinatawag na followers of Christ. So kinakailangan na ang salita ng Diyos ay ipasamuhay natin. Na ang salita ng Diyos na ating napapakinggan ay talagang makita sa buhay natin. Huwag po tayong maging self-righteous, mga kapatid. Kasi ang hirap pag naging self-righteous ka, no? Hindi mo na makita ang sarili mo. Ang akala mo sa sarili mo, palagi kang tama. Kaya we need to examine also ourselves, especially our heart. Isang pusong dalisay, isang pusong kalugod-lugod sa Panginoon. Next verse. Verse 26. For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son to have life in Himself. Verse 27. And He has given Him authority to judge because He is the Son of Man. Okay? And we believe also that Jesus Christ, He is truly 100% Son of Man. At the same time, He is 100% Son of God. Nagkatawang tao, tunay na naging tao. Alam natin ang kwento, no? At siya ay nabigyan ng authority, sabi diyan, verse 28. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear His voice. Verse 29. And come out those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned. Naniniwala tayo na may event na mangyayari, di ba? Oh, ang pagdating ng Panginoon. No? That we're going to meet the Lord in the air. Ito yung tinatawag na rapture. Ito muna yung event na mangyayari. Rapture time. Yan yung hinihintay ng bawat isa. And verse 30, sabi po dyan, by myself, I can do nothing. I judge only as I hear. And my judgment is just. For I seek not to please myself, but Him who sent me. Sabi ng ating Panginoong Jesus. So Romans 8 verses 1 and 2. Okay. Ito po ang sabi ni Lord. Kaya sabi niya, therefore, it is a conclusion, mga kapatid. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Napakaganda, mga kapatid. Verse 2, basahin ko muna natin ang verse 2. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Ang ganda po ng sabi ni Lord, therefore there is no more condemnation. Kung sana sa pagkakataon na ito, lahat tayo ay nasa korte, no? Haharap tayo sa judge at hahatulan tayo. Sabi ni Satan, ay ang mga tao ito, makasalanan, ay ito, nagnakaw, ito pumatay, ito, ayan, gumawa ng kung ano-ano. Yan, may mga sasabihin siya mga kasalanan. Pero sabi naman ng ating Panginoong Jesus, no?
sasabihin naman niya, no? Wala na silang kasalanan. Dahil ang aking dugo na dumanak sa cross of Calvary ay ginamit kong pantubos sa kanilang kasalanan. Binura ko ang kanilang kasalanan. Dahil walang maipapakitang kasalanan ngayon sa korte, walang ebidensya, dahil nga binura na ng Panginoon, binayaran na niya ng kanyang banal na dugo, do you think mahahatulan pa tayo? Di ba wala nang hatol? No? No? Ang sasabihin ng judge, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So ito po ang napakagandang balita. Na anuman sino man tayo sa ating nakaraan, as long as totally yung ating pagsisisi at patuloy na isinali si Kristo sa buhay at patuloy na naglilingkod sa Kanya, may pag-asa po ang buhay natin. So ganyan na po yung status natin, kaya huwag na nating balikan ang ating nakaraan. Mamuhay po tayo kung ano ang ngayon. Dahil ang ngayon natin, it will affect our life tomorrow. Amen. Kaya kung tayo po ay naglilingkod ng buong puso at katapatan right now, mga kapatid, sigurado po ako na bukas, 100% ang pupuntahan mo ay ang kaharian ng Diyos. Kaya, huwag natin sayangin ang pagkakataon, no, na patuloy na isali si Kristo sa buhay natin. Okay, number 5. Number 5 po, na makikita po natin, na ibinigay na ng Panginoon as a rewards for Christ followers is that with divine direction. Divine direction, mga kapatid. Hindi ka na nangangapa sa buhay mo, kundi ang sabi ni Lord in John chapter 8, verse 12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So, hindi na po tayo lumalakad sa kadiliman, kundi ang nilalakaran na po natin ngayon, mga kapatid, ay may liwanag. Kaya kung may liwanag, ibig sabihin, nakikita natin ngayon kung merong tinig sa ating madadaanan, kung matitisod tayo, kung may mga balon or may mga pwedeng madisgrasya tayo, nakikita natin. Kasi nga, maliwanag na. Di ba sa dilim, hindi mo makita? No? Nangangapa ka sa dilim, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo sa dilim. Pero sa liwanag, ay nakikita mo at alam mo. Kaya nga ang tao, di ba, takot sa dilim. Dahil sa dilim, maraming mga kababalaghang nangyayari. At alam natin na ang mundo ng kadiliman ay kaharian ni Diablo. Pero ang liwanag, alam natin na yan po ang lugar na kung saan dinadala ni Lord ang sino mang nananalig sa Kanya. We have already, sabi diyan, meron ng ilaw sa buhay natin. Whoever follows me will never walk in darkness. Hindi ka na nangangapa, kapatid. Amen. Kundi may liwanag na. At ganyan ang ginagawa ng Panginoon. Kaya nagkakaroon po ng divine direction. And Proverbs 3 verses 5 to 6. Okay. Sabi ni Olivia, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. So, alam natin, tiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Panginoon. Kung tayo po ay nananalig at nagtitiwala sa Panginoon, kapatid, sabi niya, idadirect niya, gagabayan po niya tayo sa tamang landasin. Ituturo ng Panginoon kung ano po ang dapat nating gawin sa buhay natin. Mabibigyan po tayo ng tamang direksyon.
Kasi yan po ang ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito ay isang reward na nai-experience po ng bawat isa. Na kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, alam natin na aayusin ni Lord, no, ang buhay natin. Kung mali man ang ating simula, no, mali siya sa simula, pero nandun pa rin, na isinali mo si Kristo, aayusin niya, at ang magiging ending mo ay perfect. Amen. Yan po yung ginagawa ni Lord sa buhay natin. Kasi lahat po tayo dito may experience, no? Sa buhay natin, may mga ginawa tayong mali sa una, pero nakita natin along the way kung paano ito iayos ng Panginoon. At yan ay patuloy na ginagawa ni Lord even right now as we continue to trust on Him. Kaya yung pagtitiwala sa Kanya talagang nandun palagi na ibinibigay natin sa Panginoon. Nandun palagi na tayo ay nagpapakumbaba sa Kanya. Dahil tunay po, wala po tayong magagawa kung walang Kristo na naghahari sa buhay natin. So, hayaan natin siya na siya ang maging driver ng buhay natin. Diba sinasabi natin, Panginoon, ikaw na ang driver ng buhay ko. Dito nga sa mundo, tiwalang-tiwala ka sa driver. Pag sumakay ka sa bus, di ba? O yung sinakyan mo papuntang sentral, nag-bus 10 ka. Sumakay ka ng bus 10. Pag sakay mo doon, tiwala ka na makakarating ka sa pagpupuntahan mo. No? Hindi mo na sinasabi sa driver, oy, mamang driver. No? Bibilinan mo siya na sasabihin, oh, sigurado bang dadaan ito sa sentral? Di ba? Walang nagsasabi sa atin sa driver. Basta pag-akyat natin, no, magbabayad lang tayo, hahanap tayo ng pwesto natin kung may upuan, uupo ka, kukuhanin si cellphone, magse-cellphone. Isn't it? Ginagawa natin yung gusto natin gawin dahil tiwala tayo na makakarating tayo doon sa ating patutunguhan. So kung sinasabi natin na si Jesus ang driver ng buhay natin, edi, hayaan natin siya na siya yung magmaneho ng buhay natin. Huwag na nating pakialaman. Kasi minsan, ang galing-galing natin makialam. Nagiging pakialamera tayo. Kaya tuloy, di ba, pag nakikialam ka sa isang bagay, lalo hindi nakakakilos dahil nakikialam ka. Isn't it? It is literal. No? Pag may ginagawa yung isang tao, pinapakialaman mo. No? Minsan nga hindi nagiging tama yung ginagawa niya kasi no, lalo na pag may mga suggestion kang sinasabi na salungat naman dun sa gagawin niya sana, it will create trouble pa. So, kung sinasabi natin na driver siya ng buhay natin, hayaan natin na siya yung mag-drive, hayaan natin na siya yung magmaneho at dadalhin niya tayo doon sa lugar na talagang pupuntahan natin at alam natin na magiging maayos ang buhay natin. So ganyan po mga kapatid. Kaya kung sinasabi natin na Jesus, ikaw ang driver ng buhay ko, so hayaan natin siya na siya po ang mag-manage sa buhay natin. Okay. Number 6 natin is that with truth, freedom from sin's domain. Ito yung ibinibigay din ng Panginoon. Na nararanasan natin with truth. Kaya nga, namumuhay tayo ngayon sa katotohanan. No? Freedom, may kalayaan. Amen. Freedom from sin's domain. No? May kalayaan tayo. Dahil pinalaya na po tayo ng Panginoon. Yan no, yung ating favorite verse. John 8 verse 32. Diba? You will know the truth and the truth will set you free. Amen. So our supporting verse, John 8, start tayo in verse 31 to 36. To the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Okay? Verse 32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Salamat kay Lord dahil nalaman natin ang katotohanan.
Kaya ngayon, ang basehan natin ngayon ay ang salita ng Diyos. Kaya, di ba, ang mga superstitious belief, sandali. No? Yan ay gawa ng tao, mga belief yan. Dahil right now, ang pinaniniwalaan na lamang natin ay ang mga nakasulat sa salita ng Diyos. Amen. Kaya kung wala po sa salita ng Panginoon, man-made yan. Regulasyon ng tao, ginawa lamang niya. Verse 23. They answered him, We are Abraham's descendants and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free? Jesus replied, I tell you the truth. Everyone who sins is a slave to sin. Ang sino mang nagkasala ay alipin ng kasalanan. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. No? Alam natin yan, pag alipin, talagang alipin ka lang. So, if the Son sets you free, you will free indeed. Sabi niya, kaya kung pinalaya kayo ni Kristo, tunay na kayo ay napalaya na. Amen. Kaya salamat kay Lord. Kasi pinalaya na po tayo ng Panginoon. Pinalaya niya. Ang dami pong mga pwedeng tanggalin sa atin. Ang daming kinalag ng Panginoon. Kasi ang kaaway, talagang nandun po na ginapos po niya tayo. Ano pong klaseng pagkakagapos ang ginawa niya sa atin? No? Kahit na hindi po tayo pumatay, hindi tayo nagnakaw, kundi alam po ninyo, no? Ang nakaraan natin, kapos tayo noon na ang galing natin magsalita ng masama. Buti na lang, no? Nakalis ang gapos na yan, no? Natanggal. Kung noon, ibang klase ang ugali meron tayo, ang galing nating manakit ng kapwa natin. At least ngayon, baka panakit man tayo, pero oops, sandali. Andun ka agad yung realization. Uy, sorry magaling na. Alam na natin magsabi ng magic word. Pero noon, ang taas-taas natin. Sandali. Kung paano tayo binago ng Panginoon at patuloy na binabago. So, makikita natin na pinalaya tayo ng Panginoon dahil binihag tayo ng dyablo. Ilang taon ka, kapatid, sa mundo ito na binihag ni dyablo? Buti na lamang at hindi pang habang panahon. No? Salamat. Dahil yung mga katulad ko, kinakailangan pang maging pumiyan sa Hong Kong, no? At dalhin nila sa Hong Kong para lamang mawala ang tanikala na ginawa ni dyablo. Kaya salamat dahil nabuksan ng ating mga spiritual na pangunawa, nalaman natin ang katotohanan. Kaya huwag na po nating balikan. Amen. Ang nakaraan, ang buhay natin noon. Although tayong Pilipino, ang hilig ng nakaraan. Diba? Mga telenovela, ang nakaraan. Kaya kahit na hindi ka nanood ng isang buwan, pag in-open mo ulit tayo, meron ang nakaraan. Ang dami ko. Yung mga title ng mga telenovela ng mga Pilipino. Gulong ng Pada. Maala-ala mo kaya. Noon pa yun. Hanggang ngayon. Diba? Still pa rin. Ano pa? Tadhana ang dami. Ang dami, diba? Ang dami. So, salamat kay Lord dahil nabigyan po ng pagkakataon ng bawat isa. At alam natin na tayo ngayon ay pinalaya ng Panginoon. At ang number 7 natin, actually marami pa, pero ito lamang po yung ating pag-aaralan this time. Ang number 7 natin is that with everyday blessings. Yan. Sa bawat gising natin sa umaga, kapatid, meron pong pagpapala ang ibinibigay ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Yun lamang, no, namulat ang mata mo sa umaga. Amen. It's already a blessing. Kasi alam natin na may mga taong hindi na nagising.
Yun lamang nakatayo ka, salamat sa Panginoon dahil alam mo na buhay ka pa, isn't it? So, ang dami pong mga pagpapala, mga kapatid, every day in our life na ibinibigay ng Panginoon. Luke 18 verses 28 to 30. Sabi lang, Peter said to him, "We have left all we had to follow you." Kasi si Pedro yan, sabi niya, Panginoong Jesus, iniwanan namin lahat para lamang kami ay sumunod sa iyo. So hindi lamang kay Pedro, but even you and me, nandun po na nakilala natin ang Panginoon, gusto nating sumunod sa Panginoon. Kaya sabi ni Lord sa bawat isa sa atin, I tell you the truth, Jesus said to them, no one who has left home or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God, ito ang pagpapala, it is in verse 30, will fail to receive many times as much in this age and in the age to come, eternal life. So, ang maglingkod kay Lord, ang pagpapala ay ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Kung ating titingnan itong verse 13 na ito, sabi ni Lord, will fail to receive many times as much in this age, sa panahon ngayon, sa oras ngayon, and in the age to come, darating na bukas, no? Magpakailanman. Kaya, there is everyday blessings na ibinibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin pag tayo po ay tapat na naglilingkod sa Kanya, pag ang buhay natin, number one ang Diyos. Makikita po natin na hindi po tayo pababayaan ni Lord dahil nandyan po mga kapatid, yung mga ibinigay po niya para sa iyo at para sa akin, para ang buhay natin sa mundong ito ay hindi tayo maging kawawa. Kaya wala po sanang nagseself-pity sa mundong ito. Amen. Kundi kung tutuusin, napakarami pong ibinigay ang Panginoon na natanggap natin. Sa atin, we realize, we know it. But for those, maraming tao ang hindi nila alam. Amen. Kaya ang nangyayari tuloy, parang yung buhay nila ay parang buhay lang sa isang araw. But for those na mayroong salita ng Diyos, may Kristo sa kanilang buhay, alam natin at naiintindihan natin na ang buhay natin sa mundong ito ay kasama si Kristo. Amen. Kaya hayaan po natin mga kapatid na ang buhay natin ay hawakan ng Panginoon. Kaya in our conclusion, dito po tayo magtatapos in 1 Corinthians 15 verse 58. Ang sabi ni Lord, therefore, talagang conclusion. Kasi di ba? Pag nung nag-aaral tayo ng science yan, palaging I therefore conclude. Therefore, my dear brothers, pag brothers, kasali na tayo mga sisters, stand firm. So magpakatatag po tayo. Let nothing move you. So wala po sana magiging hindrance or hinders sa ating paninilbihan sa Panginoon. Kahit na anong klaseng testing, trials, troubles ang nangyayari, let nothing move you. Kundi ang gawin natin, always give yourselves fully to the work of the Lord. Kaya kung ano po yung pwede natin gawin, no? Sa kaharian ng Panginoon gawin natin. No? Pag araw ng day off natin, we go sa tahanan ni Lord, magpagamit po tayo, maglingkod po tayo sa Kanya. No? Yan po ang gawin natin mga kapatid. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang ang paglilingkod natin, ang ginagawa natin na para kay Lord, hindi po yan nasasayang. Kasi ang sabi niya, di ba, set your minds on things above, not on earthly things.
So, kung ang buhay po natin talagang nakafocus na po tayo doon sa kaharian ng Panginoon, mga kapatid, yun yung nagbibigay sa atin ng inspirasyon para makarating sa ating final destination. Kaya okay lang yan. Ano man yung sitwasyon, kayang-kaya po natin. Anyway, temporary lamang po ang buhay sa mundo ito. May naghihintay na magandang buhay na kasama si Kristo. At alam natin na habang tayo ay nabubuhay ngayon, may mga benefits, rewards na ibinigay na ang Panginoon na hawak-hawak ng bawat isa. Amen. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita. Na minsan pa po, pinaalalahanan mo po kami, Panginoon, na tunay nga po na ang paglilingkod po namin sa iyo, O God, Lord, kung ikaw ang number one sa buhay namin, Panginoon, alam po namin, O Diyos, na ang mga rewards, O God, ay angkin na po namin. Panginoon, salamat, O God, dahil patuloy na tinuturuan po kami na ang buhay po namin sa mundong ito ay maging alay na papuri para sa iyo. Marami kaming mga kahinaan, Panginoon, pero salamat. Dahil sa aming mga kahinaan, pinapalakas mo po kami, Panginoon. At patuloy na tinuturuan, ginagabayan sa pamamagitan ng iyong banal na salita na amin nga pong pinapag-aralan at napapakinggan. Kaya dalangin ko, O God, na ang bawat isa, O Diyos, ay maging kalugod-lugod sa iyong harap. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan na iyo nga pong ipinagkaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga rewards, O God, that even right now, O God, ay nai-experience po namin, O God. Salamat dahil nandyan ka, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us. Salamat, Lord, at ibinabalik ko sa mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.